Magandang gabi mga kabayan, nandito po tayo ngayon sa San Jose, Cebu City. By the way mga kababayan, magko-comment po tayo ngayon tungkol sa suna ni President Bongbong Marcos. So kayo kung ano rin magko-comment ninyo. So by the way, kung hindi pa nakasubscribe sa channel, pa-subscribe na at like and share sa ating video para naman madagdagan ating mga subscriber mga kababayan. So by the way mga kababayan, ito ang comment ko. Sabi nga ni Bongbong Marcos na 42,000 tons na basura ang nakuha nila sa lahat dito sa buong Pilipinas. Pagmalaki pa niya mga kababayan. Pero malaki niya. 42 tons nililinis nila. Ngayon, ang katanungan mga kababayan, ang Congress ug ang Senate, kapulisan, nililinis ba nila? Na madami namang basura dyan. Una, sa Congress. Ang daming basura dyan sa loob. Hindi sila makalinis. So, siguro sa Senate, so kunti lang siguro ang basura dyan. So, hindi pa rin nila nalilinis. Din sa kapulisan, ganon pa rin. Basura pa kaya? 42 tons ang nalinis sila. From the Congress, from the highest position of public service, hindi man lang nila nililinis. So, ngayon, sinong paniniwalaan natin? Unti-unti nang bumabalik. Unti-unti nang bumabalik tulis, drugs dito sa ating bansa. Ngayon sabi nila, nililinis nila. Paano na yan? Hindi na ka na safety kung lumalakad ka kang gabi. Especially sa mga babae. Hindi na safety. Pagkatapos, dumaan ang bagyo. Ito, nakita namang basura. Marami palang basura. Akala ko ba 42 tons ang nililinis nila. Pero ngayon pa, nakapadami namang basura. Ang Manila Bay, hindi nga nila pinapasok ng tao. Kasi pahiya sila na makikita ang basura. Yung sinasabi lang flood control, 5,000 plus ang natapos sila. Isang barko ang nasangad sa Marikina River. Baha lahat ng kamay nila at ganon ba mga kababayan? Nasaan? Hindi naman natin nakita siguro ang flood control ng sinasabi ng ating presidente. Tingnan mo dito sa Cebu. Ginagawa nga. Tingnan mo. Susunod na ulan, tingnan mo parang swimming pool pa rin. Kasi hindi nag-iisip ang kontraktor kung saan patungo ang tubig. Stuck up pa rin. Ganun pa rin ang mangyayari. Baha pa rin. Kasi hindi nila inuuna kung saan patungo ang tubig. Ang sa kanilang makapera, magkaroon ng project. Yun ang katotohanan mga kababayan. Ngayon, hahanapin nila si Inday Sara. Nasaan si Inday Sara? Bakit? Si Inday Sara ba ang namumuno? Si Inday Sara ba ang mag-briefing ng mga DRRDMO? Si Inday Sara ba? Hindi naman, di ba? Ang presidente naman, bakit hahanapin mo si Inday Sara? Kaya nga umalis si Inday Sara para hindi mabigay ang atensyon doon kang Inday Sara, pero ganoon pa rin ang atensyon nandun para kay Inday Sara. Nasaan ang presidente? Bakit hindi gumagawa dyan? Bakit si Inday Sara hahanapin nyo? Miss nyo si Inday Sara nandun sa Germany? Kaya nga ganito tayo mga kaibigan. Nililinis nila ang basura, so dapat unahin na paglinis yung basura. Unahin nila sa Senate
dahil sa Congress down to the lower position of public service. Yun ang unahin na paglinis. Pag matapos yan, malilinis yan, makikita mo talaga ang resulta na maganda at napakalinis talaga pag yan ang inuna paglinis ng presidente. Kasi doon pa sa palagay nakikita natin kanya-kanya na silang diskarte. Kanya-kanya na. Kapag pinuna ang presidente, sila ang sasagot. Kasi alam nila na sila ang may kamalian. Di ba? Kaya ganito tayo yung permanente tayo. Ganito pa rin. Ngayon, baha ang Maynila. Nasaan? Yung 500 plus billion. 542 billion ang budget. 5,000 plus na flood control. Saan naman? Hindi naman nakikita, di ba? By the way mga kabayan, hanggang dito na lang ang ating pagko-comment. Maraming salamat sa inyong pag-like and share sa ating video at sa aking mga subscriber na 61 kabok. Maraming salamat sa inyo. Sana hindi ka magsawa manood sa aking video mga kababayan. Maraming salamat. God is good all the time. All the time God is good. Pitching your kaninang tanan mga kababayan. Good evening sa tanan.